Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pawugto po karing katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Martis keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po Isara. Siguro po magtaka kayo uling alane naman po in katamong Mother keniking Kwentuhang Katoliko. Alayo po Tita Karen. So manibatan po kaya kami king Kwentuhang Katoliko. Pasensya na kayo po nung po pakiramdaman ngeni. At saka po napon, uling napon, yako po nga be, 1 point kakatamong DJ na, pari na, pogi pa, among Joel. Pero ngeni po atin tamo pong akayabe. Siyempre naman po malyaring ako pong biling ngeni. Atin tamo po nga be na member, Legion of Mary. Yan. Thank you, Miss Sarah. So, ako po si Doris Trajano. Member po ako ng Legion of Mary. Kami ni Miss Sarah ang magkakasama ngayong oras na to. At samahan niyo po kami. Ayan, salamat po. Thanks, Miss Sarah. Oo, kasi po Tita Doris, sa kareta pong dating episodes ng Kwentuhan, may kapag-guest. Di ba po nakapag-guest na kayo, Yes, Tita ma'am. Doris? Kaya siguro madadalas kayo sa Kwentuhan, no, Tita Doris? Anyway, Tita Doris, ano po ba yung pag-uusapan natin? Kasi nung mga nakaraang weeks, it's about Advent. Yes. Pero alam ko po itong pag-uusapan natin ngayon may connection sa Advent. Oo, meron. At saka padating na kasi siya. Mm-mm. Sarah, no? 2 days na lang. Oo, yun. Tama. Ang hinihintay ng mga Marian. Oo, mga Marian devotees, no, Yes, Tita? oo. Yung pong pisasabihan miyapin po ing Immaculate Conception. Ayan. Kaya December 8, this coming Thursday. And since yung guest mo po, totoo naman, Marian devotee, yan po ka na mag-explain kaya Immaculate Conception. So, Tita Doris, ano po ba yung Immaculate Conception? Parang ninervyos siya ako, Sarah, Hindi no? po, Ayan. Tita Pero, Doris. of course, Ano po, Tita Doris? yan. So, yung Immaculate Conception kasi, una, kagaya nga ng sinabi mo, Sarah, no? Sineselebrate siya tuwing December 8. At, hindi naman yan basta Immaculate Conception na kaagad, no? Na si Mama Mary ay biglang tinawag na Immaculate Conception. Ang pagkakaalam ko, ano to syempre pinag-usapan ng matagal na matagal, no? At ito ay dogma, no? Isa siya dun sa 3 dogma ng simbahan. Mga fathers, baka antabayanan niyo po ako, no? So, banggitin ko, okay lang ba, Sarah? Banggitin ko na yung mga kasama niyang dogma, no? Okay Kasi yan, para Tita lang, Doris. Para din sa kaalaman po namin. yes, oo. Kasi 3 nga sila. Ang una yung December 8. Siguro dahil ito yung padating ngayon, no? At ang susunod naman ay yung December 25. Of course, yung kapanganakan ng ating Panginoon. At ang pangatlo ay yung January 1. Na akala mo lang New Year's Day, Opo. no? Pero ito, ang celebration ng January 1 ay yung motherhood ni Mary, no? Mother of God. Yan. So, etong 3 na to ang tinatawag na dogma ng simbahan na kung saan Sarah, Ano po? familiar ba sa'yo yung holiday of obligation? Yung para siyang Sunday. Kailangan kang magsimba, no? Na hindi kagaya ng mga ibang kapiyastahan, na kunwari, feast ng, di ba, kapanganakan ni Mama Mary, di ba? Opo. Parang medyo kamukha siya, no? But that nativity of our Blessed Mother is not a holiday of obligation. Hindi kagaya nitong mga 3 pinag-usapan natin. So, no? kumbaga, yun. mas kailangan po tayong mag-attend Oo. ng misa sa mga ito dahil Yes. sila yung 3 dogma. Yes. So, yun nga, December 8, Feast of the Immaculate Conception. Ang Feast of Immaculate Conception, ito yung, ewan ko, Sarah, no? Kung Ano pati po? yung mga iba nating friends ay confused. Opo. Kasi, Actually, di ba, Tita, before Oo. tayo mag-start, sabi ko, di ba po, Tita Doris, yung Immaculate Conception, hindi naman po siya yung nakapertain kay Jesus. Kasi po, medyo, pagka binanggit mo rin kasi yung Immaculate
conception. Parang yung pumapasok sa isip namin, yung pagdadalang tao ni Mary kay Jesus. Oo, yun. So, pero ito ipabalik pala, Opo. no? Kasi siya yung ipinaglihi. Mm-mm. Okay, so siya yung pinaglihi ng kanyang mommy o ng kanyang mother na si Saint Anne, no? So, kaya pag binalikan mo siya, so December 8, magbilang ka ng 9 months, diba? Hindi man tayo mga OB, no? But, so, pansinin natin na from December 8 to September 8, 9 months yun. Ayun. So, ito yung, nung kinunceive si Virgin Mary. Yun yung Immaculate Conception. And, ayun nga, ito ay ayokong gumamit ng mga declaration kasi hindi naman ako magaling sa theology, no? Basta mga kasama, mga friends, Opo, no? mga kakwentuhan. Pagka po may narinig po kayong medyo hindi, text lang po kayo, no? Ito po ay sa abot ng aming kaalaman, no? Ito ay pinagdesisyonan kasi nga nakita na talagang si Mama Mary ay, di ba, doon nga sa kanyang pagiging full of grace, malinis, di ba? Ang immaculate kasi is, ang ibig sabihin daw ay talagang malinis, kalinis-linisan, no? So, nung kinunsib siya, hindi rin naman kasi siya, wag na muna natin pag-usapan si Saint Anne, no? But, ayun nga, unlike other people or saints, no? Si Mama Mary, talagang kinunsib siya without sin din naman talaga. Siyempre, napo-foresee na ni God, no? Na siya ay magiging vessel ng ating Panginoong Jesus. So, kung wala si Mama Mary, walang Christ. Parang ganun. Kasi siya po yung nagdala ng kay Jesus sa atin, di ba? Pero kasali sa plano ng Diyos, no? Invite natin, Tita Doris, yung ating mga tagapakinig kung meron silang gustong, kung ano ba yung ginagawa nila every December 8. Kasi I believe marami pong mga Marian devotees, hindi lang sa buong Pilipinas, pero dito sa Pampanga, di ba? Palagi ko nga, Sarah, may mga nagse-celebrate kasi ako, di ba? Guwagwa ako. Nako, parang dito sa Guagua, ilang araw yan. Talaga yung novena, talagang may mga selebrasyon na or talagang pagpapakitang talento, no? Talaga pong yung feast ng Guagua na yan talagang pinagseselebrahan talaga. Hindi mo masasabing tinipid or ano. Talagang nandun yung, at least nandun po yung mensahe at yung celebration pareho. So, sa mga karempong makiramdam, nung atin kayo pong buring i-share kaya kaming kwento or devotions kang Mama Mary, i-text sila po karing kaya kaming text line numbers. Yan. For the smart subscribers, text nyo po kami sa 0918-351-8282. For Globe subscribers naman po, 0915-954-1303. At sa mga Sun users naman po, 0923-231-4124. Ayan, i-text nyo po yan o kaya nung atin na man po nga buring Marian songs na dahil paborito yung Marian songs. Pwede tala pong patugtog din. Pero ngani po, mag-break tamo pa mo po. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Lindy. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. We
Makiramdam kayo pamurin po, Kenny King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM. Ako pa rin po, Isara. Kaya, Bei? Yes, at ako naman po si Tita Doris. Ayan, pisasabihan mi po din para karetang kakabuklat da pa kayong karelang radyo Immaculate Conception. Tita Doris, no, bago tayo magpatuloy dun sa pinag-uusapan natin, i-greet muna natin yung mga nakikinig sa atin, yung mga nagla-lunch dyan, kung merong mga kumakain dyan, enjoy your meal, ma'am, Yes. sir. Oh, Ganun pala, tama. Tita Doris. Baka naman may special mention ka dyan. Baka may naghahantay ng greetings mo, Sarah. Opo, i-greet ko lang yung mga kasamahan natin dito, Tita Doris. Alam ko nagla-lunch na sila. So, hi kila Chin Chin, kay Mitch, kay Ate Janet, kay Tita Wengay, kay Shane, kay LM. Ayan. May nakalimutan ka yata? Si King ba? Ay, opo, Sabi si mo King. na. Oo. Ayan. Hi, King. Ayan. Busy kasi si King. Ayun, Tita Doris. So, ituloy Okay. natin yung pinag-uusapan. Kanina tinanong natin yung mga listeners natin, di ba, Tita, kung ano po yung ginagawa nilang celebration or preparation sa Immaculate Conception, sa feast ng Immaculate Yes. Conception. Since kayo po, Tita Doris, talagang Legion of Mary kayo, member talaga. So, pang Mama Mary siya. So, imposible pong wala silang celebration or preparation, di ba? Kwentuhan mo naman kami, Tita Doris. Yan, sige. Naku, sana nakikinig ang mga co-legionaries ko I-greet dito mo sa sila, Pampanga. Tita Doris. And i-greet Hello. natin si Among Garo. Yes, ang aming mabait, ang aming masipag na spiritual director, Father Edgar Panlilio. Hello Yan, po, hello Amo. po, Father. Yan. And of course, yun nga yung aking mga co-legionaries na nakikinig ngayon. Kumusta po sa inyong lahat? Ayan, sana po talagang hanggang matapos makinig kayo. Oo. Yan. So Sarah, balikan ko yung tinatanong mo na Opo. as legionary or member of the Legion of Mary, ano ang ginagawa namin kapag feast ni Mama Mary, no? Kasi Sarah, dun sa aming organization, meron kasi kaming 5 tinatawag na activities or functions, no? At yung mga functions namin na yon ay nakadikit, supposed to be in celebration sa mga kapiestahan ni Mama Mary. So, ang feast na malapit, so meron kami 5, di ba? So, yung isang activity namin, which is the annual general reunion, ito yung malapit sa feast ni Mama Mary. So, ngayong Kailan mga po panahon siya? na ito, so di ba December 8, no? Opo. So, yung bakante ang mga miyembro, di ba? Ika nga, normally ginagawa nila yan November 30, mga December, yung bago mag-simbang bengi, di ba? Yung ganyan, no? Opo. Nagre-reunion, no? Sinasabay na din nila yun yung parang Christmas party. So, yun yan. parang yun yung- triple-double celebration. Yes, oo. So, ito yung sinasabi nga namin na kapag ka ikaw ay member ng Legion of Mary, hindi naman puro mangadi o kaya naman magobra. Kasi yun yung dalawa namin no? Regular prayers sa aming weekly meeting at saka yung aming daily prayers ng Magnificat Opo. at saka yung aming regular or weekly doing or apostolate work, no? Substantial work. But pag tinignan mo yung dalawa na yun, Sarah, parang masakit, di ba? Mahirap. Diba? Parang ano ba yan? Lagi-lagi ba talagang mag-apostolate work, di ba? But yung good thing is that sa pagiging miyembro, mag-attend ka lang palagi at saka i-observe mo yung mga functions, di ba? Yung mga activities, definitely hindi ka mapapagod. Kasi ito kagaya nito, no? Once a year, dahil mag-feast ng Immaculate, mag-gather ang mga legionaries para hindi ito seryoso. Ito yung po pwede kaming magkulitan, yung ganun. Less formal. Yes, oo. Hindi kagaya ng isa namin na activity, which is malapit naman sa Annunciation, no? Na yung March 25, yun yung seryoso namin. Yung isa dun sa 5, di ba? So, pagdating ng December 8, which is the Feast of the Immaculate Conception, ito yung ginagawa namin, Zara. Either, reunion, at saka Christmas party at the same time. Ayun pala, Yun. Tita Doris. So, talagang celebration siya. Ako naman, Tita Doris, di ba dito sa Pampanga, usually yung alam kong fiesta is yung Guagua at saka yung isang barangay po sa Lubao, Concepcion. Yes. Oo. So, i-hi ko lang yung mga Ayan, taga doon, sige. kila Zach, kila mama niya, at saka kay Tito. Kasi, na-experience ko din yung makipamista sa kanila. And, ngayon lang po, last week,
pumupunta po ako ng Guagua dun sa kanilang Marian exhibit na talaga namang makikita mo, grabe, Ay, ang ang gaganda ganda ni talaga, Mama oo, Mary. no? Yung talagang mga kasuotan ng mga images, no, tita, talagang grabe, sabi ko. Parang yung mga nag-aalaga or yung may-ari ng mga images na talagang At saka marami pong sobrang images, ano, no? marami po Oo. sila. Usually kasi, Tita Dors, kapag may Marian exhibit na ganyan, pumupunta ako. Meron po before naman coronation, anniversary ng coronation sa isang mall naman po dito. Meron silang pinapakita din. So, expect ko na po na marami talagang images. Tapos nung pagdating ko nga po dun sa exhibit sa May Guagua, gulat ako kasi marami pala. Yes, oo. Meron pa pong mga paintings, 'di ba? Na iba't iba yung sino-showcase nila yung mga talents ng mga taga doon sa Guagua. oo. And at the same time, tita, nakakatuwa din na nung pumunta kami, so medyo gabi po yun. Tsaka weekday siya, so expect mo na parang baka konti lang yung tao. Pero hindi, Tita Dors, talagang non-stop po yung mga pumupunta. So isang proof po yun siguro na talagang maraming Marian devotees dito sa atin. Yes, oo, tama. At saka Sarah, ang galing kasi parang na-maintain nila yung devotion in a way na nung pumunta din, kasi nakapunta din ako doon, no? Meron talaga nagro-rosary during kahit na, syempre, wag ka masyado maingay, no? Opo, Kasi nakikita mo na meron nagro-rosary doon. So, parang hindi lang yung basta bisitahin mo, di ba? Pero meron chance for you to still reflect or meditate on dun sa Kasi, napansin mo ba, Sarah, doon sa mga pangalan po, no? May Meron nakalagay po, na One Hail Mary. Yes, oo. So, each diba? yun. So, ang laking bagay kasi parang hindi naman kasi talaga lahat maalala yun eh. Kasi ang gusto nila, uy, ang ganda. Diba yung ganyan, no? But pag nabasa mo yun, magdadasal ka talaga. And Tapos it's may something, kasabay pa siyang instrumental music, di ba? Talagang nakakatulong sa'yo para makapag-meditate ka, tita. Yung lalo na Marian songs pa mo po yung tinutugtog. Yun nga, tita, nakakatuwa na yung traditions or yung mga devotions kay Mama Mary, nandun pa rin. At saka, tita, nung pumunta po ako doon hindi lang matatanda yung mga nandoon, mga youth talaga, pumupunta sila. And yung mga in charge doon, youth po sila, siguro Yes. mga nights sila doon sa simbahan. Oo, very active ang youth sa Guagua. Ayun. Kaya, okay na okay. So, Parang alam mong may mga susunod. Opo, Tita Doris, ayan. So, bago po tayo tumuloy dun sa pinag-uusapan nga natin na Feast of the Immaculate Conception, meron pa po tayong isang kanta na iparirinig para sa ating mga tagapakinig. Ito po yung Mary, Immaculate Star of the Morning. Ayan, sige. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation began, destined to bring through the light of your dawning, conquest of Satan, the rescue to man. And from your throne, at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection, measure your aid by the depth of our need. And from your throne, at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod.
Magbalik kami po Kenny King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Ayan, Tita Doris, yung pinag-uusapan natin is feast pa rin po ng Immaculate Conception. Pero ngayon, Tita, yung pagkwentuhan naman natin, yung experience muna natin kay Mama Mary. Yes. Di ba? Ako, Tita Doris, ako una, sige. Kahit hindi mo ako tinatanong, Tita Doris. Yes, ikaw na Doris. una kasi baka pag sa akin, abutan tayo ng gap. Ay, hindi. Yeah. Sige po, Tita Doris. So, kumbaga parang sa inyo po, marami po kayong pinagpapasalamat kay Mama Mary. Siguro, Tita, ako, bukod sa marami pang talagang tulong ni Mama Mary sa akin, siguro ito na lang most recent, yung ikukwento ko. Nabanggit ko po kanina na nakapag-attend ako nung Marian exhibit sa isang mall before po. September yon, Tita Doris. So, meron akong isang kaibigan, talagang lugmok na lugmok siya, nandun siya sa pinakamadilim na part ng buhay niya. So, talagang umiiyak, ganyan, hindi alam yung gagawin. Tapos ako, syempre nandun naman po yung tulong mo bilang isang kaibigan, di ba? Pero alam mo na hindi sapat yun, na hindi okay. Kasi right after nyong mag-usap, nandun pa rin yung malungkot siya, nandun pa rin yung pag nawala ka na sa side niya, parang depressed pa din siya, hindi niya pa rin alam yung gagawin niya. Then, pumunta po ako doon. Tapos, yung unang nakakos ng attention ko, yung image ng Our Lady of Sorrows. So, talagang nung nakita ko yun, ano to? It's a sign ba? Ganyan. So, sabi ko, Mama Mary, ito na naman po ako. Naghihingi na naman po ako ng tulong nyo, ng intercession nyo na sa idadasal ko. Pero this time, hindi sa akin, Tita Doris. Intention ko para sa kaibigan ko. Sabi ko, kayo na pong bahala dito sa kaibigan kong ito. Sabi ko, ganyan, mabigat po talaga yung pinagdadaanan niya. Hindi ko po alam kung ano yung dapat kong itulong, ganyan. So, feeling ko po, ito po yung pinakamabisang paraan na tulungan ko siya is yung ipag-pray ko siya sa inyo. That time, Tita Doris, magpifiesta siya. Sabi ko, siguro mas mabilis masasagot yung dasal ko dito. So, nagdasal po akong ganyan. Tapos, yun nga, sinabi ko. Then, September yun, October, November. Tapos, ngayon po, December. So, pagbalik ko naman po dito sa isang Marian exhibit nga po sa May Guagua, nakita ko yung image ng Our Lady of Sorrows. Tapos, bigla pong nag-flashback sa akin yung dinasal ko. Then, na-realize ko na after ilang months lang, ilang weeks, ilang days, yung dinasal ko, in an instant, okay na. Kasi po yung kaibigan ko na pinagdasal ko noon, ayun na, ngumingiti na, naririnig mo nang tumatawa. So sabi ko, miracles can happen and prayers do work. Yes, especially pag definitely. pinadaan mo kay Mama Mary talaga. Ang bilis lang, Tita Doris, isipin mo kung gaano kalala yung mga pinagsasabi niya sa akin noong namumroblema siya. Ngayon, siya na ngayon yung nag-a-advise ng mga life is beautiful, always smile, kaya mo yan. Yung mga ganon, Tita Doris. Sabi ko, iba talaga si Mama Mary. At saka I think, or may oras pa ba Opo, tayo? meron, Tita Ayan, Doris. yun. Pwede yung ituloy Konti, yan. ayun. Opo. Kasi pansinin mo din, Sarah, I think yun yung maganda Yung you prayed for your friend. Di ba? So, ganon kasi talaga yung nasa taas, through Mama Mary. Kapag ka medyo naging selfless ka, di ba? Sabi mo nga, Tita Dory, dati ako yung sarili ko lang. But this time, talagang dinasal ko ng Tapos, maganda yung nangyari. Di ba? And ayun yung tinuturo sa atin Yung tinuturo ng feast, ito yung tinuturo sa atin ni Mother Mary na para sa iba. Yung parang hindi laging tayo yung nanghihingi, hindi yung ano kaya pagdadasal ko para sa sarili ko, But ayun yun, gusto ko lang yun isingit kasi nga I'm so happy hearing that from you na talagang sabi mo nga awang-awa ako sa kaibigan ko, Oo, tsaka yun po yung ipagdasal mo yung isang tao, yun yung parang isang sign din na mahal mo talaga yung isang tao kasi pinagdadasal mo siya. Oo. Parang ang sarap din sa pakiramdam nung kung merong ibang tao na magdadasal para sa'yo. Yes, Diba? yes. Sana ganun talaga, Tita Doris, lalo na malapit ng magpasko. Love, love, love! Yes, naku, Ayan. Bago tayo magkwentuhan ulit, Tita Doris, isa pa ring kanta para sa mga listeners natin. Mary Most Holy. There is a song that echoes through the night. There is a morning star that welcomes in the day.
love melt away. We need the cross gift of God to shine today. You are that gift, that star that guides our way. Mary, most holy Mother of all, you are most gentle, humble of all. Be a yes to God as we offer our all to the Father, Creator, to the Son, the Redeemer, to the Spirit, Consoler of Mary, Mother of all. Praise the Lord for the gift of your life. Praise the Lord for your faith that revives our hope, our strength, our dream of the world that is one in the name of the Lord. There is a song that echoes through the night. There is a morning star that welcomes in the day. There is a spark of hope, a chance to start again. There is a love that guides us on our way. Oh, Mary, you are the song that fills the night. Our fear, our doubt, your love melts away. Beneath the cross, a gift of God is shed today. You are that gift, that star that guides our way. Mary, most holy Mother of all, you are most gentle, humble of all. Be our yes to God as we offer our all to the Father, Creator, to the Son, the Redeemer, to the Spirit, Consoler of Mary, Mother of all. Be our yes to God as we offer our all to the Father, Creator, to the Son, the Redeemer, to the Spirit, Consoler of Mary, Mother of Makiramdam kayo pamurin pong kwentuhang Katoliko, Keniking 91.9 Bright FM, Inka katamong Archdiocesan Radio Station. Kaya betaya pamurin po Tita Doris, di ba? Na member ng Legion of Mary. Tita Doris, matanong lang kita, ilang taon na po kayong member ng Legion of Mary? Ayan, Sarah, hindi ka galit sa akin, no? Ay, hindi po. Ayan, hindi ka I'm naman so galit, kind. no? Yeah, oo. Sarah, Ano po? ewan ko lang kung mas matanda pa to sa'yo. Ay, No? naku. 21. 21 I cannot years. forget the first time I've attended the Legion of Mary. That was April 7, 1995. Opo, so Yan, matanda nga po siya sa akin, Yes, Tita oo, kasi Doris. ito yung
So, medyo nare-reveal yung edad ni Tita Doris. yes. Addition, Oo. subtraction. Kaya po alam ko po yung puting buhok kasi that's sign of wisdom. Pinaglalaban ko yan sa kasi para hindi masyadong Ano yung edad. parang hindi negative ang feeling yan. Pero since, di ba, Tita, dahil nga 21 years ka na sa Legion of Mary, na mas marami kang encounter kay Mama Mary dahil member ka nung organizations Yes, niya, di ba? oo. So, for sure, Tita, marami ka ding isi-share na Marian experience sa amin. Ang dami nga, Sara. Sa sobrang dami, wala nang mapili. Yes, so parang iniisip ko kung alin nga yung pinaka-recent, no? Kasi Kaya yun po yung, siguro yung unang pumasok sa isip nyo. siguro yung ano na lang, no? Ano po? Yung hindi ko ma-imagine na maaalala nitong aking pamangkin, no? Na ang irigalo niya sa akin during Christmas season was the image of our image, no? I mean, yung aming Mama Mary na ginagamit during our weekly meeting. Ano Na po when yun? I asked, Immaculate Conception, pero yung version ng Mediatrix of All Grace. Yes, yung kasi yung yun sa Miraculous Medal. Ayan, di ba? opo. Yun yun, no? Na, ayun, very touching, no? Kasi nung time na yun, Sarah, Ano po ba ang kaganapan sa buhay ang ni Tita nangyari Doris? kasi noon, di ba, parang, hindi niya yung nabibigay sa akin, 2 taon na. So, natutulog si Mama Mary sa kanyang kahon ng 2 taon. Okay? Tapos, I visited their place, di ba, yung bahay. Pagkatapos, sabi sa akin nung kapatid niya, Tita, yung po regalo ni ate para sa'yo, nandito pa, nasira na nga po yung kahon. But, parang going back, parang mga 1 month or weeks ago, meron kasing nangyari sa akin, sa Legion of Mary, na parang, hindi, parang, Ano po yung yung pala tawag yun. doon? Kasi 'di ba member ako eh. Opo. Nagkaroon ako ng posisyon dun sa LOM, no. Na parang sabi ko, dahil nandito ako sa Pampanga, hindi ko siya kaya kasi Sara, pansinin mo, Tagalog akong magsalita. Opo. So, At saka to po, be- alam ko po, medyo sa Manila. Oo, so, Sa Manila. Opo. parang medyo mahirap magsalita ng Kapampangan, pero para maging regular mong ka-meeting ang mga Kapampangan, medyo may effort at saka para nakakahiya naman sa kanila, 'di ba? So kunwari, weeks after that, napunta nga ako doon, no? But, yun nga nung makita ko na kung ano yun, di ba? Sabi niya, eto nga tita, nasira na yung Opo, nasira yung na yung balot. kahon. Tapos siya yung nagbukas, no? Para So sa ako nakaharap akong ganyan. Sabi niya, eto po yung tita Alam mo yung, nung inangat niya sa akin, ano lang siya, cute siya, di hanggang dyan, no? Kaya lang, yun yung image na ginagamit namin sa Legion of Mary. Wow. It was a yes. Di ba? Parang it's a sign din, no? Yes. Parang nagpaalala sa inyo po Na si parang Mama nothing Mary. to worry, I'll be with you. Yes. Diba? Yung ganyan Parang just, parang yun nga, yung message, kami kasing mga LOM, meron kami regular na dinadasal Every day. Oo, Sarah, no? Yung Magnificat. Diba? So, pag LOM ka, daily yun. So, hindi naman siya mortal sin. Kasi hindi naman yun, organization naman yun. But, for you to become parang a good member or 'di ba an active member, dapat yun, no? So yung part na yon, hindi man ako si Mama Mary, no, but na-realize ko, wow, it's the keyword is yes. Yes. 'Di ba? Yung ganun so I said yes, though I was syempre hesitant, diba? Yes. Kasi Nandun parang, naman yun talaga, tita, kasi diba, big parang, responsibility siya. kakayanin ba yan? Pero- Yun nga, Tagalog ako diba? Pero siguro, tita, yung isasagot ko dyan, the old, yung mga talagang minatanda ko. Di ba yung mga nakakatanda po sa atin, lagi nilang sinasabi na, hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. So, medyo gas-gas man siyang pakinggan, pero it applies. Yes, oo. Kaya nga lang minsan, pag una, sasabihin mo, Magdududa ito ka lang, for the first. ito lang ako diba? So, parang, yun nga, ayokong gamitin ang linya ni Mama Mary kasi alang-ala ako doon, no? But, kaya nga lang, ang lagi namin sinasabi is, trying hard ba? So, I'm trying hard to be like yan, diba? So, sana, ayun nga, as member of Legion of Mary, yung aming mga gawain, ang aming mga aksyon, ay talagang makasunod, ayun, sa
sa virtues ni Mama Mary. And Ayan. hindi lang siguro yung mga members ng Marian or di ba, tita? Sana pati lahat tayo, di ba, maging example natin si Mama Mary. Parang yung sa kanta nga na Mary Most Holy, yung line na be our yes to God. So, sana tayo din, kapag ka may encounter tayong ganyan, sana we can say yes to God. Yes, at saka pansinin mo din, wag naman magtatampo yung mga ibang saints, or Opo. yung mga ibang feast. Pero iba kapag pag Wednesday, pansinin mo yan. Pagka araw ni Perpetual Mother of Help, di ba? Perpetual Ni Help. Mama Mary, ay naku, parang napupunuan simbahan talaga, no? Kumpara dun sa Thursday, although dapat ang Friday ganun din kasi, di ba, Sacred Heart yan. So, pero iba ang dating. Siguro, sorry. Sige. Ay, hindi. Sige, tita. Kasi, di ba, tayo din naman, malapit tayo sa mga mothers natin. Yun. Parang kung ano man po yung pinagdadaanan natin, masaya, malungkot. Di ba, parang, maano tayo sa mga mothers or mother-like natin. Malapit Yes. tayo kasi alam natin na pag may sinabi tayo sa kanila, maiintindihan nila tayo the same way, lalo na ako babae. Tapos, babae din yung kakausapin ko. Parang, mafe-feel niya na kung ano yung nafe-feel ko. No need for further explanation. So, Yes. siguro kaya tayo, Dennis, parang yung parang alaga ni Mama Mary din sa atin. Yun nga. Naalala ko din kasi Sarge, no? Opo. Nung bago lang din ako sa Legion of Mary, no? So, Sige ang tagal po. na nun. Talagang hindi ka pa nun. 1995. Diba? Hindi ka pa talaga... Di pa ako parang- nag-exist. Oo, ano ba? Wala ka pa sa plano nun? Wala pa po. Wala pa talaga, di ba? Kasi, wag na natanong ko. Kailan yung birthday? Yung layo Oo, sige po, natin, no? sige But, po. sabi sa amin nung aming officer, no? Sabi niya, pansinin niyo, kung paano ka lumapit kay Mama Mary or kung gaano ka ka-close sa kanya, yun din yung how close you are with or to your mother. With your mother. Yung ganyan. So, nung time na yon, nire-recall ko. Di ba? Looking back. No? Sabi kong ganyan. Na sinabi niya yun sa akin, inassess ko ngayon, how do I relate? Di ba? Doon sa aking nanay, no? Ay, oo nga naman pala. At nagkataon, Sarah, kahit na hindi mo itinatanong, swerte ako dahil ang pangalan ng nanay ko ay Perpetua. Ay, so talagang nakaano po siya kay Mama yes, Mary. so parang, di ba, help na Oo help. po. Yung ganyan, no? So, takbuhan ng mga nangangailangan. Yes, oo. So, siguro yun nga. Kaya nung naging member ako ng Legion of Mary, parang sabi ko, pwede. Actually, hindi naman ganun kadali no? Yung kasi calling nga kasi yung maging member, di ba? Parang ngayon, hindi ka pa. Sa susunod, pwede Malay kang mo. tawagin o ng kahit na ano namang Who membership knows, diba, kahit na tita? anong organization. Basta ang mahalaga doon, meron kang puso na gusto mo mag-serve. Ayan. Diba? And Hindi pandulo sa lang, Tita organization. Doris, di ba? Sabi mo nga, nagdududa ka dati. Look at you now. Nandun ka pa rin. So, Ay, ibig oo. sabihin, kaya mo at binantayan ka talaga ni Biglang, Mama ay, Mary. yung ganyan, Kumbaga, no? nakayanan mo through Mama Mary's grace. Yes, And oo, through yes. Jesus' grace. Mhm, Yung yes, ganun, oo. di ba, Tita? So, marami pa po kaming kwentuhan ni Tita Doris. Pero bago yan, pakinggan po muna natin yung mga ilang reminders at saka isa pa pong kanta para sa mga nakikinig. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9, metong yakaring mapalad a pinili ning Jollibee para king karelang kaadwang pulot adwang kampanya. Ing Jollibee, maaga ang Pasko campaign. Itiya ing kampanyang magnasang saupan laring kayanakan kapamilatan ning Worldwide Toy and Book Collection Drive. Kayantabe ing Department of Social Welfare and Development, Department of Education, ampon ing Jollibee Group Foundation, ag katanda kayo pong regaluan talang pialungan, ampong libro, reting kayanakan. Maliyari yula pong iabot o iduang ringke kayong donasyon king ground floor DSF Building General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga. O maus karing numero 435-4480, local 045 o king 0949-609-5478. Saup-saup tamo pong mamiyetula, ngening kapaskuan. Dakal pong salamat!
mercy on those who fear Him. In every generation, He has shown the strength of His arm and scattered all the proud. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For He has looked with favor on His lowly servant. My soul proclaims the greatness of the Lord. He has cast the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For He has looked with favor on His lowly servant. My soul proclaims the greatness of the Lord. He has helped His servant Israel and recalled His promise of mercy, the promise He made to Abraham and to his children forever, forever. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, my Savior. For He has looked with favor on His lowly servant. My soul proclaims the greatness of the Lord. My soul proclaims the greatness of the Lord. Makiramdam kayo pamurin po ken king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kakatamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting nanitang kantang pekiramdaman tamo. Magnificat, Tita Doris. And before tayo magpatuloy kahit konti na lang yung oras natin, i-greet ko muna yung mga nagfi-fiesta din. Magfi-fiesta din sa December 8. Actually, kasama ko sila last Sunday. So, maagang kapistahan para sa akin. Hindi naman po ako masyadong excited doon. So, gusto ko lang i-hi yung mga Santa Maria Archives. Sila Kuya Nomer, Kuya Jack, Kuya Vic, Kuya Richard, Kuya Jones, kay Pete, kay Ens, kay JM, at sa lahat-lahat ng mga nagpi-fiesta doon. Happy fiesta po sa December 8 sa inyong lahat. Ayan. Ang galing mo naman, Sarah. Kabisado ko po silang lahat. Tinignan ko. wala Opo, ka kasi naman. lagi ko silang binabati at lagi kasi silang nakikinig. Kaya, batiin natin. Binabati ko sila. And dahil magpi-fiesta din sila. Ayun. Happy And fiesta syempre, po. i-hide din natin yung, namimiss na natin yung mga boses dito sa kwentuhan talaga. Oo. So, i-hi ko lang kila Among Jean, Tita Shirley, namimiss ko na po kayo. And kay Tita Karen, baka sakaling nakikinig siya habang nakikipag-meeting siya. Hindi pala siya nakikinig, no? Peace, Tita Karen. Ayun. So, hello po sa inyo at naway, bumalik na kayo. Dahil namimiss ko na po kayo, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin. Yes. Ayan, Tita Doris. And bilang panghuling kanta po natin, another version ng Ang Puso Ko'y Nagpupuri para sa mga nakikinig. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat
lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Makiramdam kayo, pamurin po Kenny King 91.9 Bright FM at ini po ang Kwentuhang Katoliko. Ayan, Tita Doris, malapit na tayo sa ating oras. Pero may tanong ako, Tita Doris. Parang, di ba po yung celebration natin ng Feast of the Immaculate Conception nasa Advent, second week of Advent, di ba, Tita? Meron po kayang message na ini-imply yun para sa atin? Bakit kaya? Yung ganon. Personal lang naman ang sagot dyan, no? Ayan, wala yan sa theology, ha? Ayan, ayan, personal. Alam niyo naman, mga pang-personal po kami dito, hindi pang technical. Oo. I think para sa akin is, ito yung, di ba, kung paano inihanda si Mama Mary na she became the Immaculate Conception. Ganon din naman si Jesus na, of course, ay nga, pinaghandaan din talaga, 'di ba? Medyo maraming pinagdaanan kasi 'di ba Advent kasi is part yan yung paghahanda, 'di ba? Preparation. 'Di ba? Yun yan, no? So bago panganak si Jesus, yung paghahanda din ni Mama Mary, ang dami niyang dinaanan 'di ba? Kita mo yung 'di ba number 1, nagulat na lang siya, pregnant siya, 'di ba? Number 2, pag hindi siya pinakasalan ni Joseph, babatuhin siya. Diba? Yung ganyan. Tapos, paano siya nireject ng mga kinakatukan niya na para papasukin. Diba? Paano siya manganganak? All these experiences, diba? Ano sa kanya yun? Hindi nagbago yung pagiging magrasya niya. Yung kanyang pagiging humble servant. Tsaka diba? parang pinanindigan niya pa rin po yung yes niya. Yes, oo, diba? So, ang nakikita ko doon is yung consistency, 'di ba, yung virtues nandoon at yung mga preparations pareho namang nandoon. Yun nga lang isa, Panginoon, 'di ba? Talagang walang tataas doon sa December 25, no? Whereas doon naman sa December 8, ito yung natanggap niya yung gift, na parang dahil doon sa December 25 kay Jesus, si Mama Mary nakatanggap na regalo sa Diyos, 'di ba? Dahil siya yung magiging vessel ng Panginoon. Siya ngayon ay naging immaculate. So, ayun yun, the preparation. Ayun. So, Tita Doris, umabot na tayo sa ating oras. So, bilang pantapos, Happy Fiesta sa mga magsa-celebrate sa December 8. Pero Tita, tapusin po muna natin itong episode natin sa isang panalangin. Yes. King lagyo ng iba, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan.
Papasyagmi ing tulami kaniting pigkalumong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan na atsu karing karelang pipalebale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasadang maging masaya, pahuli na naman ing pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing mayap akalusugan ning pamikakatawan at kalado, at layon ilawot mo lang king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman, o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay ti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu, magari kayabe mo at ning banal ay Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, Tita Doris, magpaalam na tayo dun sa mga nakikinig sa atin dahil tapos na po ang Kwentuhang Katoliko. Sana po makinig din sila bukas. Baka sakaling nandyan na si Among Jean at si Tita Yes. Shirley at si Tita Karen. Oo, ayan. So, ngayon po, nagpapaalam na po kami at inuulit po namin. Sana po lagi po kayong makinig sa Kwentuhang Katoliko, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Salamat po. Ito po si Tita Doris. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, yapin po iniing Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Sarah, pasalamat at mamon kaya kayo. Night.